Magandang araw mga kaibigan. It's been more than 2 weeks na wala akong vlog. At ito, maraming nagtataka sa mga subscribers ko bakit bigla daw akong nawala. Nagurgur ba ang channel? Hindi naman po. Active pa rin ang channel natin na ito, The General's Viewpoint. Ang dahilan po na huminto ako temporarily sa aking vlogging journey is medyo napagod ako. Nagpahinga lang. At the same time, sa pagpapahinga, gusto kong mag-spend quality time with my wife, my children and grandchildren. Bago lang kami nag-celebrate ng aming 43rd wedding anniversary ng aking Commander Julie. So, napapansin ko kasi dahil sa aking vlogging journey na nakafocus ako sa pag-vlog, na menos na ang aming quality time na mag-asawa. So, I think July 15 nata nung nag-decide ako na pahinga muna ako and mag-spend time, quality time with my wife to celebrate our 43rd wedding anniversary. July 31 po yung aming wedding anniversary. Kaya and it feels good, ano? Yung nagdaang mga linggo, araw na wala akong vlog, nako, talagang nakafocus ako sa aking wife. Kasi nung una hindi ko na siya natutulungan yung mga gawaing bahay, yung kanyang mga paboritong gawin. Example, gardening. Mahilig magtanim ang aking wife, gulay, bulaklak. So nung huminto na ako sa aking pag-vlog, ako na yung kanyang gardener. Kasi nung una siya lahat ang gumagawa. Ngayon, dahil wala na akong ginagawa sa vlogging journey, kasi it's focus job. Mag-research, maggawa ng script, mag-vlog, so full-time job po ang vlogging para sa akin. Kaya in-stop ko muna to spend quality time with my wife. So yan na, gawin mo ito, yun, itanim mo yon, diligan mo yon. Yes ma'am, yes ma'am. So ito, happy wife is a happy life. But don't worry, dahil hindi naman ako hihinto sa pag-vlog, no? I don't know kailan ako mag-resume yung full-time vlogging. But as of now, mag-enjoy muna kaming mag-asawa. Kasi na kami, nasa senior citizen na kami. Last quarter, kung sa basketball pa, last quarter na ang aming buhay. So sana maintindihan nyo ako na pagbigyan ko muna ang aking wife. Okay. And maliban sa aking wife, mga anak ko at mga apo, kailangan din nila ng quality time with their grandfather. Okay. So yun po, ang aking mga apo, sila na po yung ganansya. Kaya gusto ko na magkaroon sila ng memorable events na kasama nila kaming lolo at lola nila. Kaya pasensya na lang muna, kasi after all, ang family, yan po ang
ang natutunan ko, ang turo sa Bible is unahin ang Panginoon, put God first. After God is family. Kaya huwag po nating pabayaan ang ating mga pamilya. Okay. Okay, nung wedding anniversary namin nung July 31, tinanong ako ng aking anak, "What's your secret?" Sabi niya, paano kayo nakalas ng 43 years? So, over the years, yung 43 years, hindi mo maiwasan talaga yung away, ano? Normal yung mag-away yung mag-asawa. So, ang aking description, analogy sa marriage is parang boxing match. Araw-araw na may potential na mag-away, boxing. Kailangan sa boxing, ang sikreto sa boxing para maging successful boxing match, dapat may magaling na referee at yung mga boxers ay handang sumunod sa referee. So sa aming 43 years of marriage, nandyan nga, hindi maiwasan yung away. We have a referee. Ang referee namin ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Okay. So, nakikinig kami, both of us, nakikinig sa referee. Pag sinabi ng referee na sa akin, tumigil ka na. Kaya huwag mo siyang sagutin. Pabayaan mo lang siya. So dahil yun ang utos ng referee, kahit gusto ko pang lumaban, sumagot, wala na. Utos ng referee. So, ganun pa yun. Anong utos ng referee sa Bible? Ephesians 5:25. Tama ba yun? Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Yun ang utos ng referee. Ibigin ko ang aking wife. Kasama ng the same manner yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa church. Ang church po, tayo po, mga followers ng Panginoon. Tayo po ang church. So, minahal tayo ng Panginoon. How? Yung agape, yung Greek word na ginamit sa New Testament is agape. Ang agape, selfless love. May tatlong klase kasi ng pag-ibig na natutunan ko sa marriage. Eros, philia, agape. Eros, yun yung physical love, yung sensual. Part of marriage yan, yung sensual love, physical. And then philia, yun po yung companionship, friendship. But ang pinaka the best form of love sa marriage is agape, yung selfless kind of love. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kinalimutan niya ang kanyang pagiging Diyos. Umalis siya sa kanyang trono sa langit, bumaba sa lupa, naging ordinaryong tao at isinakripisyo ang buhay niya sa cross para mapatawad ang ating kasalanan. Yun po ang agape. Kaya, yun ang utos sa atin ngayon, mga husbands. Tayo pong mga husbands, mahalin natin ang ating wife in an agape way. Kalimutan natin ang ating sarili kasi by nature, selfish po ang tao. Selfish ako. But dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang tulong, nagagawa ko na ipababa ang aking pride, kung may mga discussion o sige na lang, forget everything, sumunod ako sa kagustuhan ng Diyos para maging maligaya ang pamilya, magaligaya ang So yun po ang sekreto ng aming marriage, yung sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Meron pang isang Bible verse na sa 1 Peter, sabi niya, husbands, deal with your wives with understanding as the weaker vessel.
so that your prayers may not be hindered. So unawain ang ating mga wives. So yun, unawa, pagmamahal, parehas na rin yun. So yun po, pabayaan nyo lang muna kami na mag-enjoy sa aming bakasyon na mag-asawa and with my whole family. Then after that, from time to time, mag-vlog pa rin ako paminsan-minsan. Mamaya may isunod akong vlog tungkol sa good news sa Talaandig Tribe, yung tent city na tinutulungan natin.